tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inakusahan ng Iran ang militar ng Estados Unidos na nagsagawa ng isang mapanganib na pag-atake sa planta ng kuryenteng matatagpuan malapit sa plantang nuklear ng Bushehr. Nagdulot ang insidente ng matinding pangamba dahil sa posibilidad na maapektuhan ang kaligtasan ng pasilidad at magkaroon ng panganib ng pagtagas ng radyasyon. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM ang pamunuang nangangasiwa sa mga operasyong militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan, ang panibagong serye ng mga pag-atake laban sa mga target na militar sa loob ng Iran. Ayon sa ulat, ito na ang ikalabindalawang magkakasunod na gabi ng operasyon ng Estados Unidos laban sa bansa. Sinabi ng CENTCOM na layunin ng mga pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga barkong pangkalakal sa rehiyon. Gayunman, hindi agad inilabas ang kumpletong talaan ng mga lugar at pasilidad na tinamaan ayon sa mga ulat mula sa medyang pag-aari ng pamahalaan ng Iran. Yanig ng magkakasunod at malalakas na pagsabog ang Bandar Mashahar, Abbas at Ramshir sa lalawigan ng Khuzestan. Narinig ng mga residente ang mga misil at pagsabog sa kalagitnaan ng gabi na nagdulot ng matinding pangamba sa mga komunidad. Bukod sa Khuzestan, iniulat din ang mga pagsabog sa timog na bahagi ng bansa. Kabilang dito ang lugar malapit sa nayo ng Ziyarat sa lungsod ng Sirik, lalawigan ng Hormozgan. Matatagpuan ang lugar malapit sa estratehikong kipot ng Hormuz kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Dahil dito, ang anumang kaguluhan sa rehiyon ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Iniulat naman ng Fars News na dalawang malalakas na pagsabog ang naganap malapit sa lungsod ng Bushehr sa timog ng Iran. Ayon sa ulat, tinamaan umano ang infrastruktura ng kuryenteng sumusuporta sa lugar na kinalalagyan ng plantang nuklear. Nagdulot ang insidente ng pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang karatigpok. Nagtaas din ito ng pangamba tungkol sa kaligtasan ng pasilidad, bagaman hindi agad iniulat na direktang tinamaan ang mismong reaktor. Sinabi ni Gobernador Mohammad Mosafari ng Bushehr na tinamaan umano ng misil ng Estados Unidos ang planta ng kuryenteng malapit sa plantang nuklear. Dahil sa pinsala na wala ng kuryente ang isang kalapit na nayon sa loob ng humigit kumulang 2 oras. Naibalik din ang supply ng kuryente matapos ang insidente. Gayunman, nanatili ang pangamba ng mga residente tungkol sa posibleng epekto ng mga pag-ataking nagaganap malapit sa isang sensitibong pasilidad na nuklear. Naganap ang pag-atake matapos maglabas ng matinding babala si Pangulong Donald Trump. Sinabi niyang maaaring sirain ng Estados Unidos ang mga tulay at planta ng kuryente ng Iran kung magpapatuloy ang mga pag-atake nito laban sa mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz. Ipinakikita ng babala ang mas agresibong paninindigan ng pamahalaang Amerikano laban sa Iran. Nagtaas din ito ng pangamba na maaaring palawakin ng Estados Unidos ang mga target nito mula sa mga pasilidad ng militar patungo sa mga infrastrukturang ginagamit din ng mga sibilyan. Sa kanyang pahayag sa platapormang Truth Social, sinabi ni Trump na kapag muling nagpaputok ang Iran ng misil, roketa o drone laban sa isang barko, maaaring gantihan ng Estados Unidos ang mga tulay at planta ng kuryente nito. Binanggit din niya ang mga estratehikong tulay na matatagpuan sa loob o malapit sa Tehran. Ang pahayag ay nagsilbing babala na maaring mas palawakin ng Washington ang mga operasyong militar kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa mga barko. Sa isang panayam sa Fox News, sinabi rin ni Trump na handa siyang mag-utos ng mas malawak na pag-atake laban sa mga tulay ng Iran. Idinagdag niyang may iwasan lamang ito kung papayag ang Tehran na makipag-usap at bumalik sa negosasyon. Gayunman, ang pag-atake sa mga tulay at planta ng kuryente ay maaaring makaapekto hindi lamang sa militar kundi pati sa mga sibilyan. Dahil dito, nagdulot ang kanyang pahayag ng mga tanong tungkol sa lawak at legalidad ng mga posibleng target. Agad namang tumugon ang pamahalaan ng Iran. Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Abbas Araghchi na maglulunsad ang Tehran ng mabilis at katumbas na ganti laban sa anumang pag-atake ng Washington sa mahahalagang infrastruktura nito. Binigyang diin niyang ipagtatanggol ng Iran ang soberanya at seguridad nito laban sa anumang panlabas na pag-atake. Sinabi rin niyang hindi pahihintulutan ng bansa na sirain ng walang tugon ang mga pasilidad na mahalaga sa mga mamamayan nito. Ayon kay Araghchi, nakabatay ang doktrinang pangdepensa ng Iran sa prinsipyo ng gantihan. Anumang pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran, lalo na sa mga infrastrukturang ginagamit ng mga sibilyan, ay haharapin umano ng mabilis at mapagpasyang tugon.
Ang palitan ng mga babala ay nagpapataas sa panganib ng mas malawak na sagupaan. Maaari ring magdulot ng sunod-sunod na ganting atake ang anumang pagkawasak ng mahahalagang pasilidad sa loob ng Iran. Ipinakikita ng kasalukuyang tensyon ang mabilis na pagkasira ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matatanda ang nagsimula ang isang tigil putukan noong Abril bago nilagdaan noong Hunyo ang isang kasulatang pagkakaunawaan na nagtakda ng panahon para sa mas malawak na negosasyon. Nagbigay ang tigil putukan ng pansamantalang pag-asa na maiiwasan ang panibagong malawakang digmaan. Gayunman nanatiling marupok ang kasunduan dahil sa malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Pagsapit ng Hulyo, muling lumala ang tensyon sa paligid ng kipot ng Hormuz. Ang mga bagong pag-atake at ganting salakay ang nagtulak sa Estados Unidos at Iran na bumalik sa mas marahas na labanan. Ipinakikita ng pagkabigo ng pansamantalang kapayapaan na hindi sapat ang mga kasunduang walang malinaw na paraan ng pagpapatupad. Patuloy na inaakusahan ng bawat panig ang isa't isa ng paglabag at agresyon. Nananatiling pinakasensitibong bahagi ng sigalot ang kipot ng Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis at likas na gas. Ang anumang malawakang pagkaantala sa paglalayag sa lugar ay maaring magdulot ng krisis sa enerhiya. Maari rin nitong pataasin ang presyo ng krudo, transportasyon at iba pang pangunahing bilihin sa maraming bansa. Itinuturing ng Estados Unidos na direktang banta sa malayang paglalayag ang paggamit ng Iran ng mga misil at drone laban sa mga barko. Sa panig naman ng Tehran, sinasabi nitong tugon ang mga operasyon nito sa mga pag-atake at presensiyang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Para sa mga bansang umaasa sa inaangkat na langis kabilang ang Pilipinas, nagdudulot ng malaking pangamba ang kaguluhan. Ang bawat bagong pag-atake ay maaring magtulak pataas sa presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Kapag tumaas ang halaga ng langis, maaari ring tumaas ang presyo ng gasolina, kuryente, pamasahe at pagkain. Sa huli, ang mga ordinaryong mamamayan ang maaaring pumasan sa karagdagang gastos na dulot ng digmaan. Nagpahayag din ng pag-aalala ang ilang tagasuri sa seguridad tungkol sa pag-ataking naganap malapit sa plantang nuklear ng Bushehr. Bagamat hindi iniulat na direktang tinamaan ng reaktor, maaaring magdulot ng panganib ang pagkasira ng mahahalagang pasilidad ng kuryente sa paligid nito. Gayunman, hindi automatikong nangangahulugan ang pagkawala ng panlabas na kuryente na magkakaroon agad ng sakunang nuklear. Karaniwang may mga reserbang sistema at pamamaraang pangkaligtasan ang mga plantang nuklear upang mapanatiling ligtas ang reaktor kapag nagkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Sa kabila nito, lubhang mapanganib ang anumang operasyong militar na isinasagawa malapit sa isang plantang nuklear. Ang pagkakamali, direktang pagtama o sunod-sunod na pagkasira ng mga sistemang pangkaligtasan ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa buong rehiyon. Patuloy namang ipinagtatanggol ng Pentagon ang mga operasyon ng Estados Unidos bilang bahagi ng karapatan nito sa pagtatanggol sa sarili. Sinabi nitong layunin ng mga pag-atake na protektahan ng mga sundalong Amerikano at ang mga barkong pangkalakal na dumaraan sa rehiyon. Iginiit din ng Washington na hindi nito pahihintulutang patuloy na malagay sa panganib ang mga tauhan at kaalyado nito. Ipinakikita nito na handa ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang paggamit ng puwersang militar hanggat nananatili ang banta mula sa Iran. Lalong nagiging masalimuot ang sitwasyon dahil sa magkakaibang posisyon ng mga bansa. Sinusuportahan ng ilang kaalyado ng Estados Unidos ang mga hakbang upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag. Gayunman, binabatikos naman ng ibang pamahalaan at organisasyon ang posibleng labis na paggamit ng puwersa. Nagbabala silang maaaring magpalala sa krisis ang pag-atake sa mga infrastrukturang mahalaga sa mga sibilyan. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapalalim sa hidwaang diplomatiko sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Maaari rin itong pahirapan ang pagbuo ng isang nagkakaisang pandaigdigang tugon sa krisis. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, nananawagan ang United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon para sa agarang pagpapababa ng tensyon. Hinihikayat nila ang Estados Unidos at Iran na bumalik sa mapayapang negosasyon. Nagbabala ang mga tagasuri na maaaring tuluyang masadlak sa malawakang digmaan ang rehiyon kung walang gagawing hakbang upang pigilan ang palitan ng pag-atake. Ang ganitong digmaan ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa seguridad, ekonomiya at supply ng enerhiya sa buong mundo. Ipinakikita ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kung gaano kahirap makamit ang matatag na kapayapaan sa gitnang silangan. Habang walang pangmatagalang kasunduan, mananatiling mataas ang panganib ng panibagong pag-atake at ganting salakay.
Isang napakamatinding babala ang ipinarating ngayon ni US President Donald Trump laban sa puwersa ng Iran sa gitnang silangan. Direktang binigyang diin ng dating Pangulo na oras na magtangka ang Iran na umatake sa mga barko sa rehiyon, partikular na sa Strait of Hormuz, ay hindi mag-aatubili ang militar ng Amerika na gumanti sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa tulad ng mga tulay at planta ng kuryente. Sa kanyang pinakahuling pahayag, naging napakalinaw ng mensahe ni Trump para sa mga pinuno sa Tehran kapag ang isang barko ng Amerika o ng mga alyado nito ang sasalakayin. Katumbas nito ay ang agarang pagkasira ng isang malaking tulay o pasilidad ng kuryente sa panig ng Iran. Hindi lamang ito simpleng banta kundi isang direktang babala na maaring magdulot ng malawakang pinsala sa pamumuhay ng milyon-milyong mamamayang Iranian. Isinulat ni Trump sa kanyang sariling social media platform na Truth Social noong Hulyo 22 ang mga salitang ito. Mula sa sandaling ito, kapag binaril ng Iran ang alinmang barko sa Strait of Hormuz gamit ang missile, rocket, drone o anumang armas, bobombahin at wawasakin ng Amerika ang kanilang mga tulay o planta ng kuryente, kabilang ang mga tulay na matatagpuan sa tabi o sa loob mismo ng kabiserang lungsod ng Tehran. Bagamat ilang beses nang nagbanta si Trump na pupuntiryahin ang mga sibilyang infrastruktura ng Iran sa mga nakalipas na buwan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naglabas siya ng ganito katindi at kadedikadong plano para sa isang marahas na pagganti. Ipinapakita nito ang mas agresibong tindig ng kanyang kampo upang tuluyang pigilan ang mga pag-atake ng Iran sa mga estratehikong daanan ng barko na lubhang mahalaga sa kalakalan. Sa isa pang nakaraang panayam naman sa Fox News, muling inulit ng Pangulo ng Estados Unidos ang kanyang matigas na posisyon laban sa Iran. Binantaan niya ang bansa na wawasakin ang lahat ng tulay nito maliban na lamang kung magpapasya silang sumuko at maupo sa hapag ng negosasyon upang pag-usapan ang kapayapaan. Isang ultimatum ito na naglalayong puwersahin ang pamahalaan ng Iran na sumunod sa mga kagustuhan ng Amerika. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ang pamahalaan ng Iran hinggil sa matapang at direktang pahayag na ito ni Trump. Gayunpaman, kilala ang mga pinuno ng bansang ito sa kanilang matigas na paninindigan laban sa kanluranin. Paulit-ulit nilang ipinapahayag sa buong mundo na hinding-hindi sila luluhod o papasailalim sa anumang uri ng banta, militar man o ekonomiya na nagmumula sa pamahalaan ng Washington. Habang patuloy ang matinding banggayan sa politika ng dalawang bansa, ang mga ordinaryong sibilyan ang direktang nagdurusa sa lumalalang sitwasyon. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry of Health ng Iran, simula nang muling ilunsad ng Estados Unidos ang kanilang serye ng mga pag-atake noong Hulyo 5, dumarami na ang bilangan ng mga nasasawi at nasasaktan sa bansa na nagpapakita ng tunay at madugong mukha ng labanan. Sa opisyal na datos na inilabas ng kanilang ahensya ng kalusugan, hindi bababa sa 53 katao na ang kumpirmadong nasawi habang halos 600 mamamayan naman ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat at pinsala sa katawan. Ang mabilis na pagtaas ng bilangan na ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga karatig bansa at sa mga organisasyon na patuloy na nananawagan para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Muling nag-alab ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa usapin sa Strait of Hormuz. Ang makipot ngunit napakahalagang daan ng tubig na ito ay matagal nang itinuturing na pangunahing choke point ng enerhiya sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ginagamit ito ng magkabilang panig bilang isang malakas na baraha o panakot sa mga serye ng negosasyon ng mga bansang sangkot sa lumalalang digmaang ito sa rehiyon. Kung babalikan natin ang pinagmula ng pinakahuling krisis na ito, nagsimula ang lahat noong Hunyo 25, isang malaking barkong pangkargamento na pinangalan ng Ever Lovely ang hinarang at marahas na inatake habang ito ay naglalayag sa karagatang sakop ng bansang Oman. Ang insidenteng ito ang nagsilbing mitya ng panibago, mas marahas at mas mapanganib na yugto ng komprontasyon ng dalawang makapangyarihang panig. Agad na isinisi ng Estados Unidos ang pananabotahe sa barkong Ever Lovely sa puwersang militar ng Iran. Ayon sa panig ng Amerika, may hawak silang sapat at matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang Iran ang utak sa likod ng pag-atake sa barkong dumaan sa Oman. Upang maghiganti, naglunsad agad ang US military ng sunod-sunod na airstrike sa mga estratehikong lokasyon at base militar sa baybayin ng Iran noong sumunod na araw. Ang mga pag-atake ng Amerika noong Hunyo 26 ay nag-target sa mga base militar at pasilidad ng komunikasyon ng Iran sa tabi ng dagat.
Layunin ng operasyong ito na lubusang pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad pa ng mga susunod na pananabotahe sa mga barkong pangkalakal. Nangbut sa halip na matakot ang Iran, mas lalo lamang nitong ginalit ang pamahalaan at ang buong sandatahang lakas ng kanilang bansa. Hindi nagpalipas ng oras ang Iran at agad na gumanti sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga rocket at drone laban sa mga base militar at posisyon ng Estados Unidos na matatagpuan sa gitnang silangan. Ang mabilis na marahas na tugon na ito ng Iran ay nagpapatunay lamang na handa silang makipagsabayan sa puwersa ng Amerika, anuman ang maging kapalit nito sa kanilang sariling ekonomiya at kaligtasan ng kanilang mamamayan. Ang ganitong sistema ng gantihan o tinatawag na tit for tat ay paulit-ulit na naganap sa mga nakalipas na araw sa rehiyon. Bawat atake ng isang panig ay sinasagot ng mas matinding ganti ng kabila. Dahil sa walang katapusang siklong ito, unti-unting nawalan ng halaga ang mga nakaraang kasunduan sa pagtigil ng putukan at tuluyan ng gumuho ang pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa patuloy na lumalalang sitwasyon, nagpasya ang US Central Command o CENTCOM, ang sangay ng militar ng Amerika na namamahala sa gitnang silangan, na muling ipatupad ang mahigpit na blockade sa karagatan. Simula noong Hulyo 14, hinarang na ng mga barkong pandigma ng Amerika ang lahat ng mga sasakyang pandagat na nagtatangkang pumasok at lumabas sa mga pangunahing daungan at baybayin ng bansang Iran. Ang blockade na ito ay naglalayong pigilan ng pag-export ng langis ng Iran at tuluyang putulin ng kanilang supply ng mga materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng armas. Ang hakbang na ito ng CENTCOM ay nagdulot ng malaking dagok sa ekonomiya ng Iran, habang lalo nitong pinalalaki ang posibilidad ng isang direktang engkwentro ng mga puwersang pandigma ng dalawang bansa sa gitna ng bukas na karagatan. Sa pagpasok ng bagong doktrina ni Trump na isang tulay para sa bawat barko, dinala ng Amerika ang labanan sa isang bagong antas ng panganib. Ang pag-target sa mga sibilyang infrastruktura tulad ng mga planta ng kuryente at mga tulay sa loob ng Tehran ay itinuturing ng marami na isang malinaw na paglabag sa mga tradisyonal na batas ng digmaan na maaaring magbunsod ng mas malalang krisis sa buong gitnang silangan. Nagpahayag na rin ng matinding pagkabahala ang iba't ibang bansa at mga pandaigdigang organisasyong pangkapayapaan sa banta na ito ni Trump. Nangangamba sila na kung totoong bobombahin ng US ang kabiserang lungsod ng Iran, maaari itong maging mitsa ng isang ganap at malawakang digmaan sa gitnang silangan na tiyak na makakaapekto sa supply at presyo ng langis sa buong daigdig, kabilang na ang epekto nito sa Pilipinas. Maraming eksperto sa geopolitics ang nagtatanong kung epektibo nga ba ang ganitong napaka-agresibong diskarte ni Trump upang mapuwersa ang Iran na makipag-usap. Habang ang ilan ay naniniwala na ang matinding pressure sa ekonomiya at infrastruktura ay magpapahina sa Iran, marami naman ang nagsasabi na lalo lamang nitong patitigasin ang puso ng mga leader ng Iran na lumaban at huwag sumuko sa banta ng dayuhang kapangyarihan. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw sa Strait of Hormuz. Ang banggayan ni Trump at ng pamunuan ng Iran ay patuloy na naglalagay sa pandaigdigang seguridad sa gilid ng bangin.